Nagsimula ng FM broadcasting sa Pilipinas. Now they are back to make broadcast history once again. Broadcasting live from the heart of Catbalogan City. Heart of the city. This is MS FM. Mga kabugtuan, ayaw niyo pagsipyata pamati han amon mensahe han maupay nga sumat. The Voice of Jerusalem, kada Domingo, alas 9, kotob alas 10 han aga. Dinhila ha estasyon, MSFM 105.3, The Voice of Jerusalem. Aga kayo nga tanan mga kabugtuan dinhi sa Catbalogan City. Ingon man sa tanan nga mga nakapatalinghog niining among wali sa radyo. Aniyan usab kami sakop sa panimalay sa Dios nga mao ang Jerusalem, Iglesia sa Dios. Magapadayon sa pagsangyaw sa maayong balita sa gingharian sa Dios og ni Kristo nga hapit na niya ipahaluna dinhi sa yuta. Sa dili pa namo sugdan mag-ampo una kita. Dalaygon may mayaw ng mga Diyos nga naikaw sa katasaan sa mga langit. Tagyay ikaw Diyos sa among mga kinabuhi. Tagyay ikaw sa tanang mga butang. Ikaw man ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ikaw sa among Diyos nga among gialagaran. Amahan, nagapasalamat kami kanimo. Pinagi sa imong anak nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Nga kami imong giyahan nining imong iglesia nga mo padayon kami sa pagsangyaw sa imong maayong balita alang sa tanan nga mga katawhan nga mutuo niini aron usab sila makaangkon sa kaluwasan sa kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, usa kami sa panalangin tanan nimo nga mga katawhan bisan gikan sa balan nga yuta sa Jerusalem, Israel ug dinhi sa amo din sa nasod sa Pilipinas. Kaming tanan nga mga tao dinhi usa kami sa panalangin sa aming lawas. Panalipdi kami sa mga dautan nga sakit nga mikuyanap sa tibuok nga kalibutan. O mahimo pahunungon na nimo kining mao sakita. Ginoo, tabangi usab kami karon sa amo nga pagabuhaton. Manduwi kami pinagi sa imong balang espiritu nga kami magasulti nga uyon sa imong kabubuton. Amen. Among lauman nga tanan namo nga gipangyo kini among madawat. Pinagi sa ngalan sa imong anak Ginoong Hesus Kristo among manluluwas. Amen. Amen. Kumusta na O mga kabugtuan, kumusta kamong tanan? Labi na dinhi sa Samar. Sa mga kaigsunan dito sa Mindanao. Ingon man sa Liti, sa Luzon, sa Manila. Magandang umaga sa inyong lahat. Dinaliwat kami Brother Boy Torres, Brad Joshua Diaz, si Brad Charlie kaupod namon sa pagsumat hayo and maupay nga sumat. Karon amo na kayong ihatag kang Brother Boy sa iyang
topiko kaluwasan. Mapay nga aga atong tanan mga kabugtuan dinhi ha Katbalogan. Nga tanan nga nakatune in niya na ha radyo mapay nga pagpamati ha yung tanan. Bisan pa dito sa inin mga kabaranggayan no labi na dito sa isla. Mapay nga pagpamati dahayo. Kumusta ka mga tanan? Og hinaut an Dios mag-upod ha aton adi nga adlaw. Labi na kay may naton maraot nga panahon. May bagyo naton adi. Aton yampo nga ini nga tanan mulabay laha aton. Ako lang tong mustahon namon taga dito hamon nga barangay Haburubudan ano. May dito namati hamon nga mga ala Facebook anamon masipag nga kuan dida inin kagawa di Josephine og nga tanan nga barangay Bisela kumusta kamo? Og mga maestra dida Haburubudan. Mga kabugtuan, adlat kami usa ka oras nga pagwalihan mo pay nga sumat dinhi radyo The Voice of Jerusalem. Kamo dinhi nga taga Samar nga namati yana nga naka-tune in ginawag ta kamo pag pamati hini nga programa kay anhi aton mahibaruan ang mga butang nga gikinahanglan naton espiritu ang pagkaon nga espiritual para naton kinabuhi nga waray katapusan nga atong ginhingyap ano pagbalik ang Ginoo. Musugot kita sa diri makabugtuan inin it mga pangilalan mga tigaman nga surat sa Biblia inin ang mga pangilalan nga sumat ni Ginoong Hesus sa dinhi pa siya hatuna inin inihaton ang abot mga pangilalan han iya nga pagbalik aniya second coming. So kabugtuan aton ipadayon aton programa ang pagtuonhan mga pulong ang Dios. Importante iniya nga aton kinabuhi kay may da panahon kabugtuan nga ang pagwalihan mo pay nga sumat tagda magudhiha propesiya nga mahitabuin diri na ini hibabatian adha Amos chapter 8 verse 11 pakibasa na brad. Amos chapter 8 verse 11 may dalidagin tagna nga inin famine nasing ida no pakibasa brad alayon. Sida horay. Famine Amos 8:11. 8:11 dire sa Bisaya. Sino? Aniya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon ang Ginoong Hiyuba nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Hiyuba. Ayan. So doon ay tagna no ang kasulatan diha barang kasulatan ngay nga naging diha no nga may da mga kagutmanan famine on the land diri pagkaon nga literal nga famine ana kun diri famine of bread of hearing the words of the Lord. So kumbaga waray na magwalihan mo pay nga sumat. So adi kay baga may da pa naton panahon tagin niyo og higayon makabugtuan ang pagpamatihan pulo ang Ginoo kay importante ni haton. An una naton nga kuan nga mag-review kita pila ka minutos naton topic ang last Sunday ang katalwasan ano nga may da mga tao nga nag-iba-iba iton pag-interpret hit katalwasan kay may da na iba na siri nga ang katalwasan pinagirang pagtuo ang iba lot mo supak kay mo siri nga diri la pagtuo it katalwasan kaya na pagtuo buhat. So may da mga tao nga anira mga pag-interpret sa Biblia ini nagsumpaki ano. Pero kita ro ng Biblia kung kaya ano mga tao na nagbasa ng Biblia itira rason nga pinagilahan pagtuo. Kaya ano luwat nga ibang nga tao luwat na siri nga pinagihan pagtuo buhat. So nagkonsera no nagdiferensya sila aton i-explain kung kaya ano nga nasugad itira interpretation anot kahulugan sini
kita unta na iton mga nasiri nga by faith alone, no? By faith alone, you are saved. Ari ito makita sa Efeso 2:8 versikulo 9. Diri sa Tagalog, Sige, taga ko. Alayon. nagaingon, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. So, amot ira ton basihan, ano? Amot ira verse nga sa pagpatunay na ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng pananalig o panampalataya. Tama sila, no? Tama sila. Yung iba namang tao against diyan. Sabi nila hindi, kailangan sa gawa. Panampalataya at sa gawa. So, nag-iba ang kanilang panindigan, no? Tingnan natin yung kabilang verse sa Santiago na yun din ang basihan nila na hindi pananampalataya lang, kailangan mayroong gawa. Santiago Chapter 2 verse 14. 2:14. Tapos 22 and 22. 2:14. Sige. Mga kapatid, Yan. ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may panampalataya? Ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa. Oh, yan. So, yan ang Maililigtas ba siya ng gayong panampalataya? So, yun ang kanilang pinanghawakan. Isang preacher sabi, hindi. Kailangan mayroong gawa at panampalataya. Yung isa pang preacher, hindi. Kailangan panampalataya lang dahil mayroon siyang verse. Ito namang isa, mayroong verse. So, hindi sila nagkasang-ayon, no, sa kanilang interpretation. So, explain natin bakit ganon ang pagkasalita ng Biblia, no? Sige, brother. Bisaya ko, no? Waray ko, no? Ito, Efeso 2:8. Oh. Itawan to kung ano tinungdan, ano trason mo kaya nung nga nag-iba itira panindigan. Ito iba sa miring nga buhat, tima manampalataya, pagtuo, adiliwat pagtuura, luwas na. Kaya may dalat niya verse. So adin usa may verse liwat. So ato na explain kung kaya nung nga nasugad itira kuan, itira inin pagtuo, ano? Ato ni explain mo. Amo init kahurugan sini. Sige lad. Episo ko. Sige, basa Efeso 2:8 ngadto 9. Oh. Kay pinagihan grasya nalawas kamo pinagya pagtuo. Ah. Ngan diri tikang hayo ngahaw. Amo ito an hatagan Dios. Diri tungod ha mga buhat base nga waray tao nga maghimaya. Tiyaw, nasa rin Biblia mga kabugtuan, diri pinagi ang buhat. Ibig sabihin ba si Apostol Paul, Apostol Pablo, at saka si Apostol Santiago, hindi sila nagsang-ayon sa kanilang pagtuturo. Hindi, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi sila nagkaiba. Ano? Kaya mayroon lang siyang explanation dyan si Apostol Pablo sa kanyang sinabi sa Efeso. Mayroon din siyang explanation doon sa Santiago kung bakit sinabi niya kailangan gawa at panampalataya para may ligtas ang tao. So, titingnan natin anong ibig sabihin ni Apostol Paul. So, sa Colossus chapter 1 verse 13, brother. Oh, ikaw ko na, brother. Ikaw sa Tagalog. Verse 13. 13. 1. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Yan. So doon ang ibig sabihin ng Apostol Pablo na kaligtasan. Ang paglipat sa ano yun? Kapangyarihan ng kadiliman. At Iniligtas tayo sa pamamagitan ng panampalataya. Paglipat sa atin galing sa kadiliman ng kadiliman, the power of Satan, from the power of darkness. Oo. Papunta ron sa kaharian ng Panginoon. Iyon ang sa panampalataya. Diyan ba sa waray ko? No? kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sige. Okay ko. Saway na ray nga version 1 Colossus 1 verse 13. Nga amo ang naglawas sa aton tikang ha kagamhanan han kangitngitan. Nga nagbalin ha aton ngadto ha ginhadian han anak han iya gugma. Oh. So gimbalhin kita, no? Gimbalhin kita gikan sa kagamhanan ni Satanas ngadto han iya
gugmahan niya na katuhan niya ginhadian. So amiton ang kaluwasan pinaagi ang pagtuo, kaligtasan sa pamagitan ng panampalataya. Samantalang kay Santiago naman, ang kaligtasan na sinasabi niya ay yung darating na kaligtasan na kailangan mayong gawa. Ibang kaligtasan ang sinasabi ni Pablo, iba rin ang kaligtasan na sinasabi ni Santiago. Iyon ang pagkaiba doon. Ay yung iba lang, mas ano sila pag-interpret, nagkaiba ang kanilang interpretation. Hindi na waring nila makuha ang ibig sabihin ni Paul, na kaligtasan na kanyang sinasabi. Sa buhat 26-18, Brad, pagibasa ko no. 18. Oh. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas, Oh. at sa pamagitan ng pagsampalataya nila sa akin. Yan. Sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Dahil ba sa waray ka na ba? Sa waray. 18. Buhat 16, 18. Hapag pabuklad han era mga mata, basa era sumimang tikang ha kasasidman, ngadto ha kalamragan, ngan tikang ha gahom ni Satanas, ngadto ha Dios. Basa era kumarawat tungod han pagtuo ha akon, han pagpasaylo han mga sala, ngan an sorondon han mga baraan. Ini nga kataluwasan kabugtuan nagisirig ni Apostol Pablo nga pinagir ang pagtuo. Kataluwasan ini gikan ha kadiliman o gikan hang kasidman, from darkness to light. Gikan sa kasidman ngadtuhan kapawa. Pinagit itong pagtuo. Ang gisiring tulad ni Santiago nga kaligtasan nga pinagisan buhat o gawa, kaligtasan to sa kinabuhi nga waray katapusan. So amot buti pasabot lot ni Santiago na kinahanglan na ang pagtuman sa niya kaburuton. Ini kaligtasan ising ni Santiago mga kabugtuan, umaabot ini siya nga kaligtasan. Darating siya kaligtasan. Ang ising na Pablo lot na kaligtasan karon adi nga kaligtasan naton. Kita ba dito 2 Corinto 6 bersikulo 2. 2 Corinto ko na, tingnan Brad. Waray. Sa waray ko no. 2 Corinto 6, versikulo 2, sa waray. Anay. 2 Corinto 6. Corinto 6 bersikulo 2. Sa Sa Tagalog. Tagalog Brad. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Yan. Tingnan ninyo, ngayon na Ngayon ang na. panahong nararapat. Ngayon ang Ngayon araw ng Kaligtasan. pagliligtas. Yan. So ngayon, amit buti ipasabot niya ni Apostol Pablo ng kaligtasan nga karon from darkness to light, from the power of Satan ngadto sa iyang ginhadian. Sige ba, di ako na sa kuwan, sa waray. Okay. 2 Corinto 6, 2. Kay hiya na siring, hapanahon nga maayon pamatayon ko ikaw, nga naadlaw ha kalawasan, tinabangan ko ikaw. Kita, amo na niyan ang panahon nga makaroruyag, kita, amo na niyan ang adlaw ha kalawasan. So, sa ni Apostol Pablo, adi, or yan na, now is the day of salvation, amot niya siring. So, gikan sa, itato di pa dayo nga pagtuon, it gisiring na Apostol Pablo, nga, gikan sa kangit-ngit, ngadto sa kahayag, o nga di sa kapawa, gikan sa kasidman, nga di sa kapawa, gikan sa gahom ni Satanas, nga di sa ginhadian. Aton bilngon adi kabugtuan, kung ano ini ginhadian, ano niya kapawa nga kuha ka di gindara ka di sa kapawa, gindara ka nga di sa ginhadian. Ano niya ginhadian? Diri ni literal ginhadian nga adto karo sa langit. Kay nasa Biblia pinaagi ra sa pagtuo ginkuha ka dida. So kitaon na ton. Ano init karo singon sit kapawa? Adi ha Juan 8 bersikulo 12. Juan 8 bersikulo 12 kita ngono Brad. Juan 8:12. Oh.
Kaya basa ko na yung King James pa. Hindi nga. 2:47 sa King James. Hindi. Kaya ito ni sunod. Buhat 2:47. 8:12 sa Tagalog. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Oh. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman." Oh. So ang gisiring dati ko ang giingon dia sa ang sinabi diyan sa Juan 8:12. Sino brad ang kapawa? Sino ang Si Jesus. si Kristo. Amo siring da sa Biblia nga ginkuha kita dida sa kangit-ngit o kadiliman transfer kita nga di sa kapawa gikan sa kadiliman. So ngani kita kang Kristo. Ano sing ni Kristo? Sa Juan 19. Kita ato Juan 19 brad. 19. Ako ang pultahan. Oh. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamagitan ko Dito sa maliligtas. Papasok siya, lalabas at makakatagpo ng pastulan. Oh. So ang siring ni Ginoong Hesus makabugtuan dida ha Juan 19 nga kinahanglan mosulod kita ha iya gikan sa kadiliman o gikan sa kasidman ginkuha kita mosulod kita diha iya nasiring ani sa kuan ha waray matatalwas sige ba mo daw 19 Juan 19 hawaray. Ako amo an ganghaan. Bisan hino an nasulod nga tungod ha akon hiya pagluwason ngan masulod ngan magawas ngan makakaagihan sabon. Yan. So nasing si Apostol Juan kabugtuan di Juan 19. Gikan sa kasidman ginkuha kita pasudlon kita nga kang Kristo. Haay man kita sulod sa iya literal nga lawas. Ano ba't karugsigon ni Apostol Juan dida naging ni Kristo? Nga musulod kita sa iyang lawas. Kung kita naton ang Lucas 2 ang buhat 2:47 nasing dito nga ang mga nangaluwas kita sa English ko na brad sa English. Sige. So English King James version. Oh, King James. So buhat Acts 2 verse 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So ang gisulti diha sa kuan sa buhat 2:47. Ang ginsapong diha sa butang diha sa church na sa Biblia ginaluwas. Tama gising ni Apostol Pablo nga pinagi sa pagtuo ginkuha kada sa kasidman gindala ka sa kaya ganda ang Kristo ganda sa iyang lawas o iglesia nga natalwas na sa Biblia. Biblia na siring sa buhat 2:47. Kahit kahulugan si lawas nga pasudlong kita brad ada sa Kolosas 1 bersikulo 18. Kita ako na brad. 1:18. Nga ada kita pasudla sa iya lawas na sa Biblia. Siya ang ulo ng iglesia na kaniyang katawan. Oh. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ano ang ibig sabihin brad ng katawan? Ano't buti pa sa lawas brad? Kita sa waray ko no? Sa waray. Simbahan nila. So hawaray liwat. Ngan hiya amo an ulo han lawas han singbahan. Ngan hiya an tinikangan an siya nga natawo ha mga minatay. Base nga ha nga tanan nga bagay hiyaan magilalabawi. Kabugtuan an siring han Biblia. Ang kahulugan han lawas nga din kita adto pasudla. Simbahan o iglesia. Duha kasi kuan kahulugan sit kuan ini na simbahan o church sa English. Ito sa nga meaning sito mga katao. Iti kaduha nga meaning literal nga building nga simbahan. Pero diri kita pasudlon sa literal nga building. Ani ya siring sulod kamo sa akon sa iya lawas. Ngat kahulugan sit lawas amuan iglesia. So ginkuha kita dida sa kasidman, ginluwas kita dida sa kasidman kabugtuan, pinaagir han atong pagtuo
Wa diri pa wala pa da kinabuhing dayon. Ginkuha kita dila, ginsulod kita sa iya iglesia. Amon sining sa Biblia. Pasudlong kita sa iyang iglesia nga amon kapawa, amon ya ginadian ato kita niyan. Nga na nga ni buhat 2:47, ginpasulod ida an mga ginluwas nga luwas. So naghaom it Biblia kabugtuan sa tiya karong signon. Ginkuha dida sa kasasidman ginluwas. Amon sining sa buhat 2:47 sa English nga version nga sapong the Lord added to the church sa mga nangalo ginluwas sira. So waray ibaan kahulugan sa Biblia, usad kahulugan. Kitaon na itong kabugtuhan itong Lucas 17 versikulo 21. Kung klaro ba nga inaging hadian diri dito sa langit, bay mo sir nga itira ginhadian ani lang ini sa tuna, church nga yan. Kitaon na itong kabugtuhan ng Biblia. Kay hawain nga ginhadian nakarusignon ni Apostol Pablo. Ginkuha kita da sa kangit-ngit o kasidman gindara kita nga tuhang ginhadian. Ini ang ginhadian si miring si Kuan si sa buhat ginsapong siraan mga nangaluwas ngayon nga da sa iglesia. Sig ni Kristo pasudlong kita sa ilawas kay siyang kapawa ng kahulugan sa ilawas amo ang iglesia. So mabasa ba sa Biblia kabugtuan nga ginhadian nagsimbolo ni sin iglesia. Kita brad Lucas 17:21. Sa Bisaya, sa Bisaya o dili usab sila magaingon. Di ara o to ara. Kay tanawa ang gingharian sa Dios anaara sa taliwala ninyo. Oh, ginhadian sa Dios an nila kuno dinhi. Diri ini buti pasabot nagani ngadto sa langit. Sige brad, ikaw. Sa Waray Oh. Bible. Lucas 17 versikulo 21. Bisan hira diri masering kita dinhi kita adto didto kay kita ang ginhadian ng Dios aadha iyo. Oh. Mga kabugtuan, ini nga ginhadian ngayon, nga ginsiring ni Kuan ni Apostol Lucas, ani rahaton. Diri ani ginhadian ini nga buti pasabot nga adto halangit. So, balik ko nato na sa ni Apostol Pablo, Kolosas 1:13, ginkuha ka sa kasidman, gindara ka ngadto ha iya ginhadian. Diri ginhadian nga adto na di halangit. Kabugtuan, ginhadian nga nila kuno din sa iyo Kuan taliwala in the midst of you. Saying ni Kuan, saying ni Apostol Lucas, ana sa taliwala. So, itbuti pasabot sini, ini ginhadian nila din niya tuna nga agin pasabot ni Apostol Lucas nga ada kita dada nga simiringan nihan buhat nga ginbutang ha iglesia ang mga nangaluwas. So amo sing ni Pablo ginluwas. Kita at Kuan Mateo 11 versikulo 12 brad. Mateo 11 versikulo 12. Unsi 12. 11-12. Sa Filipino version. Oh, sidaw. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan Oh. at inaagaw ng mararahas. No, so ang kaharian ng Diyos nakaranas ng karahasan. So mga tao nakaranas ng karahasan. Di, ibig sabihin hindi ginhadian sa langit. Dito sa lupa yan naginhadian na nakaranas ng anong karanasan nila? Karahasan. Sige ko sa waray ka na ba? Sa waray. Sa Waray Mateo 11 verse 12. Nganti kang han mga adlaw ni Juan nga para baptis nga danian. Ang ginadian han mga langit nagaantos sin pagpirit Oh. ngan an Karahasan sa Tagalog, no? ngan mga magpirit nga mga tao ginaagaw nira hin makusog. Oh, so buti pa sabot ina ginhadian ani rato na waray diri among karusigon ginhadian nga adto karo sa langit. Sa Bisaya, Oh, sabi sayo ano ba? sukad sa mga adlaw ni Juan Oh. nga Bautista hangtod karon, ang gingharian sa langit nakaagom na sa mga paglugos Oh. ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog. Oh, so ini nga ginhadian ginlutos ina ginlugos ini sira. Buti pa sa utiri ini kabugtuan karusig nga ginhadian sa langit. May dadi ni ginhadian na ginsiring ni Kuan sa Biblia nga adto kita pasudla. Among gising ni Kristo nga sumunod kamo sa akon. Ini nga ginhadian nagkahulog ang sinin iglesia nga nasiringan ang buhat ginsapong ang mga tao nga Kuan nga ginaluwas diha sa iglesia.
sa buhat 2:47. So mapriba man nato sa Biblia kabugtuan nga ini nga ginlugos ini nga ginhadian imagi man ni sa mga paglugos. May na mabasa sa Biblia nga ginlugos ini nga iglesia, ginlutos sa laing nga pagkasulti ang mga tao sini nga ada sa kuan ya ginhadian. Kitawan to sa buhat 9. Brad. Sa Bisaya ko no, Brad. Buhat 9. Tapos sa Tagalog liwat. Oh. Chapter 9 verse 1 to 5. Apan si Saulo nga nagpangusmo pa gihapog mga hulga sa pagpamatay batok sa mga tinun-an sa Ginoo, miadto sa labawng saserdote og nangayo kaniyag mga sulat ngadto sa mga sinagoga sa Damasco, aron nga kun aduna didtoy iyang makaplagan nga mga iya nining dalana, mga lalaki og mga babaye, iyang mataral sila nga ginapos ngadto sa Jerusalem. Og sa naglakaw siya sa nagsingabot siya sa Damasco, usa ka kahayag gikan sa langit mikalit pagsidlak libot kaniya, og natumba siya sa yuta, og iyang nadungog ang tingog nga nag-ingon kaniya, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Og siya miingon, kinsa ka ba, Ginoo? Og siya mitubag, ako mao si Jesus nga imong ginalutos. Sa siri dito kayo na sa Mateo 11, ang ginhadian miagi og mga paglugos. So dida mabasa na to nang ginlutos ini nga mga tao. Sa waray ko na, Brad. Okay. Buhat 9 o nga 5. Ngan ni Saulo han naghahangos panarhog ngan pamatay han mga tinunan han Ginoo. Dinaaw piya ngadto ha gihitaasi nga saserdote. Nga nangaro ha iyahin mga surat ngadto ha mga sinagoga ha Damasco. Base kun may niya hiagian bisan hino nga ada hini nga dalan bisan lalaki bisan babayi iya pagadadon nga ginapos ngadto sa Jerusalem. Nganhan naglilinakat hiya nahanabo nga han tikaharani na hiya ha Damasco ha katagmitan naglamrag ha palibot niya an lamrag tikang halangit nganhan iya katumbahato na iya hingbatian intingog nga nasiring ha iya Saulo kay ano nga gintiti maraot mo ako ngan hiya sinering hino ka ba Ginoo ngan hiya sinering ako hi Jesus nga imo gintiti maraot. Siring ang tiyong dito, no? Who are you, Lord? Siring ni Kuan, ang baton sa langit, I am Jesus whom you are persecuting. So, kinsang ginutos ni Pablo, ni Saulo? Si Ginong Jesus ba? Dire. Sino man ni sila nga iya ginlutos, ginpamatay, ang mga tinunan ng Ginoo. Sa Tagalog. O, sino? Sa Tagalog ba? Samantala, masidhi ang pagpananais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Ang kanyang pinatay, mga alagad ng Panginoon. Inuusig niya. Sige ba, tuloy. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong panampalataya. Ang kanyang, Maging lalaki, maging babae. Anib sa kanyang panampalataya. Mga babae at lalaki, ang kanyang inuusig. Sige, tuloy ba? At madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat na Sa English ka ba? Sa English. basob Sa English. siya Sa English. at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo? Panginoon, tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig, tugon sa kanya. So, mga kapatid, ang sagot doon sa Biblia, sa boses na nasa langit, si Ginoong Hesus ang kanyang inuusig. Ibig sabihin, si Ginoong Hesus nandun sa langit, siya ang sinakitan, na inuusig ni Saulo ang mga kaanib, ang mga babae at lalaki, kaanib doon sa panampalataya.
So tama ang sinabi doon sa Mateo 11:12 niya, ang gingharian nakasinati yung mga paglugos. So ini nga ginadian nga gisiring ni Apostol Pablo sa Colosas 1:13 nga dadong kita kuhaon kita sa kasidwan, dadong kita nga di sa iyang ginhadian. Ini nga ginhadian niya sa tuna nga din si Kristo amuan ini na siya na ulo na singida an iya lawas amon iglesia. So amot ka sa ginhadian diri ang literal ginhadian to sa langit. Di da kita naluwas pinaagi sa atong pagtuo. Wa pa kita maluwas nga may na naton kinabuhing dayon. Wa pa kay ang uban liwat nga mga mga preacher sing nira nga dili kay may buhat lagi. So mao na siya, tama siya nga pinaagi sa pagtuo, brad. Pero gikan sa sisidman sa kangit-ngit nga di kita sa giyaginhadian. Nga ini ginhadian miagig mga paglugos sumala sa Mateo 12. Tama liwat ang sining ni Apostol Pablo nga iya naging luto sa ini nga mga tao, babae lalaki, pinag-uusig niya, samtang siya si Ginoong dito na sa langit. Pero si Jesus ang sinakitan, sabi niya, ako ang inyong pinag-uusig. Pero actually, ang pinag-uusig doon, ang mga babae at lalaki, kaanib sa panampalataya. Yan ang sabi doon sa mga gawa. Sa Galacia 1:13. Sige, sa Galacia. Ito. Galacia 1:13. Oh. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib sa Judaismo. Buong lupit kong inuusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. So, si Pablo ang nagsabi noon, na pinatunayan niya na yung palang mga babae at mga lalaki na kaanib sa panampalataya nga kanyang inusig na si Ginoong Hesus doon na sa langit at siya ang nasaktan, sabi niya, ako siya niya yung pinag-uusig. Ibig sabihin pala, ang kanyang inusig na mga kaanib sa panampalataya, mga babae at lalaki, ay tinawag na Iglesia ng Diyos. Ayon sa Galacia. Doon ko na sa English, brad, sa English. Sa buhat. 15:9 pa. Kaya brad, ang buhat ko sa English ko Mga gawa daw, mga gawa. Chapter 9 verse 1-5. Acts 9:1-5. Oh, yan. Pakibasa mo. Okay, in English, King James Version. Acts 9 verse 1-5. And Saul, yet breathing out, threatening and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest, and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of his way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. A light from heaven. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, And heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecute thou me? Why persecute? And he said, Who art thou, Lord? Are you Lord? Are you Lord? And the Lord said, I am Jesus, I am whom Jesus. thou persecute. It is hard for thee to kick against the pricks. So, ayon sa English yan So, mga kabugtuan, angin lutos sa Bisaya, angin usig o gin dili sa waray gin panarhog ita sa waray brad gin panarhog gin panmatay ang mga tinunan ng Ginoo. Diri sa Biblia na siring waray tinunan ng Ginoo. Sa 1 Corinto 15:9 nagingon, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat dapat tawaging apostol. Sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Yan sa sa Tagalog. Dili sa waray na sing diba Hini nga panahon nagpadayon ni Saulo han iya mapintas nga panarhog hin pagpatay han mga tinunan han Ginoo. Ini Saulo kabugtuan kamo nga namati nga diya ani hawaray. Tigam ninyo nga verse Buhat chapter 9 verse 1 itagim basa. Kimadto yahan labaw nga padi nga nangarohin mga surat nga magpapakilala iya didto ha mga sinagoga han mga Hudiyo ha Damasco. Basi kun hiagian niya didto inbisan hino nga lalaki o babae nga mga sakop handalan han Ginoo. So ini nga mga babae
nga mga lalaki nga nasingda mga tinunan ng Ginoo sakop pirandalan ng Ginoo. Among sindiha verse 2 nga makakahimo hiyahin pagdakop ngan ibabalik niya ngadto ha Jerusalem. Hanag titikayrani na Saulo han siyudad ng Damasco tigdala nga nalukop hiyahin kapawa ngan tikang halangit natumba hiyangan himbatian niya ang tingog nga nasiring ha iya. Saulo, Saulo, kaya ano nga ginpapakurian mo ako. Pero mga kabugtuhan, aniya ginpapakurian, diri Ginong Isos dito, nahalangit yung Ginong Isos. Mga babae nga hinalaki, aniya ginpapakurian, ginlutos niya. Ang tawag niya sa Biblia, mga tinunan hirang Ginoo. Pero ang ginsakitan nga, aniya ginbuhat, di nga dito hi Kristo sa langit, si Kristo. Ang mga simbiring hiya, nga, ang tingo, nagpakianahin, ubak, hino ka ba Ginoo? Binmaton ng tiyog nga amo ako Jesus nga imo gin papakurian. So ang tiyog dito sa langit simbiring ako Jesus nga imo gin papakurian. Mutsingon ginsakitan ni Ginoong Hesus han ginbuhat ni Saulo nga iya gin lutos iya gin pakurian ini nga mga tawo, babae nga lalaki, mga tinunan ng Ginoo nga sakop sini nga kuan nga dalan na sa Biblia. Kung ato ni kadtuha kuan ibang nga verse hindi niya na pagkakabig nga tuhan pagkahimo niya nga apostol. Kaya buhat 13:9, Saulo nahimo siya nga Pablo. Pakibasa ko na brad ha, buhat 13:9. Buhat 13:9. Ini nga Saulo nga itong gisiniring, nga naglutos, nga nag-usig sa Tagalog. Nag-usig sa mga babae at lalaki. Nga sakop sa panampalataya ng Panginoon. Na napuspos ng Espiritu Santo si Saulo na tinatawag ding Pablo. Oh, yan. Si Saulo sa tinitigan niya sa si naglutos pa siya, ang pangalan niya ay Saulo. Saulo. Sa nakabig na siya na nahimo na siyang apostol ni Kristo, yung tawag na siya nga Pablo. Oh. So, amo to kabugtuan naging siring ang Biblia nga samtang gin papakurian ni Saulo o ni Pablo ang mga tao nga sakop sini nga kuan nga iglesia. Si Ginoong Hesus dito sa langit siya ang gisakitan, siya ako Hesus nga imong gin papakurian. So san iya na pagkakabig iya gin pinatunayan na kanyang inusig brother na mga tao tinawag na sa Galacia 1:3 si iglesia ng Dios. Di na ko na brad sa kuan English. Pakibasa ko na brad. Sa Galacia chapter 1 verse 13. Pakibasa ko na sa English. Na sinabi doon sa Tagalog na ang kanyang inusig na mga babae at mga lalaki na mga sakop sa panampalataya ng Panginoon. Sabi doon sa Biblia, sa Galacia chapter 1 verse 13, mga kapatid, itatong verse. Kabugtuan itong bersikulo ang ibasa, Galacia chapter 1 versikulo 13. Naging siring nidangan, iyaging pakurian, amuan, iglesia ng Diyos sa nakabig na siya pagka-apostol. So in English, Galatians 1 verse 13. For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. So, iyaging persecutan sa English Church of God. So, kabugtuan, amoy ni iton, ginsiring ha Biblia, gindara kita, ginkuha kita hang kapawa, akadisidman, gindara kita hang kapawa, ginsiring ha buhat, pinagir ang pagtuo, gindara kitahan iya ginhadian o iglesia. Amot to ang pagtuo la waray da buhat pa. Amot karo si ni Pablo. Ada ka na sa iglesia, kabugtuan, ada ka na sa rusan iglesia. Anay mo pagkabot na gisiring lot hanggang ginhadian ang kataluasan nga may na kinabuhing dayon, pinaaginahan imo pagbuhat. Amo nagising na Apostol Santiago dito nga faith alone is not enough for salvation. Kinahanglan may dana may na nimo works, may na buhat. So amo na ini nga ada ka sa ginadian magtrabaho ka sining panikuan dito ni Apostol Pablo sa Pilipos 2:12 brad pakibasa na. Pilipos 2:12 nga sa English, work out your salvation. Pilipos 2:12. Sa Tagalog ano ba? Kaya nga mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. Yan. May takot at
panginginig May takot na panginig. magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Yan ang sinabi ni Santiago. Nandun ka na sa kaharian niya, nandun ka na sa ginadian niya, iglesia. kailangan na dango sa iglesia, kailangan na ang paggawa. Magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Paano bang paggawa? Paano bang paggawa? Mayroon tayong sample dyan sa Biblia, no? Sa waray mo na, Brad, sa waray. Pilipos 2:14. Filipos 12. 2:12. Busa, mga hinigugma ko. Sagad nga nagmasinarondon kamo gyapon, diri laha ako natubangan. Kundi labi pag yun niyan nga waray ako didto. Talinghuhaon ninyo pagbuhat hayo kalugaringon nga kaluwasan nga may kahadlok ngan pagkakurog. Yan. Dili sa akong wala siya rin. Pagpadayon kamuhin, pagbuhat. Pagpadayon kitang pagbuhat, upod ang kahadlok, ngan pagtahod basi mahingpit an iyo kataluwasan. Amo ni gisir nga kataluwasan na ni Santiago dito. May da nabuhat. Ang kinabuhi na ni nga dayon ni atong pangarap, ginhingyap nga makakabot nato ni nga kataluwasan. Dito ang pagtuula, waray sa tubuhat. Pero ngayon bang kita dadang ganahan iya ginadian nga iglesia. Didahan niya iglesia, ada na kita magbuhat, hin pagkamatadong para makabot naton ang kataluwasan. Amot karong sigon ni Santiago, pinagi na hambuhat. Hinuman nga tao kabugtuan ita atong sampol na Biblia. Nga may ada pagtuo nga nahimo nga matadong nga iginsurat ta Biblia nga nakabot ni ang kinabuhi nga dayon, makabot ni kinabuhi nga dayon. Ano diya ginhimo pinagihan niya pagtuo. Haruma 4:3 kuno Brad. Sino sampol nga tao nga may ada pagtuo, han Dios may pagtuo niya pero nagbuhat siya. 4:3. Oh. Roma 4:3 chapter 4 verse 3. Kabugtuan yung atong verse. Sinasabi ng kasulatan, Oh. nanalig sa Diyos si Abraham. Sinong tao yan, brother? Abraham. Nananalig sige, si Dahil Abraham. dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Oh. Ayun lang. Hindi ako sa brother. Roma 4 versikulo 3. Kay ano anseringhan mga surat hi Abraham nagtuo wa Dios nga naisip ini haiya nga katadungan. Yan. Ang pagtuo ni Abraham kabugtuan, usaya nga sa sampol sa Biblia. Sala. Nga tungod niya pagtuo, nahimo siya nga matadong. Ano man niya gibuhat nga nahimo man niya matadong, pinagi niya pagtuo. Makabugtuan, may din niya gibuhat. Mabasa na ito niya Genesis 26, versikulo 5. Nga niya buhat, niya pagtuo, nahimo siya nga matadong, kay may din niya gibuhat. Ano man niya gibuhat? Basa Brad. 26, 26, 25. Sa ko na, sa Bisaya ko no, Bisaya. 26, 25. 5. Sige na ko no. 26, 25. Oo. Og si Isaac, 26, 26, 5. 5. Kay nagpatalinghog si Abraham Yan. sa akong tingog, o gibantayan niya ang akong tulumanon, Ito? ang akong mga sugo, ang akong mga pamatasan, Oh. o ang akong mga balaod. Si Abraham, ang concrete example nato ha Biblia kabugtuan, nga nahimo hiyang matadong pinagihang pagtuo. Doon na siya gibuhat, may na niya gibuhat. Ano niya gibuhat na Brad? Ang siya sa Biblia? Nagtuman sa nagtuman mga sa tulumanon, Tulumanon, mga sugo, mga sugo, mga pamatasan, mga pamatasan, ug o mga mga balaod. balaod. Og mga balaod. So amo to ang pagtuo niya nga nakapahimo haya mga matadong. May din niya gimbuhat nagkasuguan, balaod, pulong sa Ginoo ug ang pamatasan. So amo niya gimbuhat nga nakapahimuhan tawo nga matadong pinagihan niya pagtuo. Di na ko nabadawaray. Genesis 26 verse 26 5. Tungod kay Abraham nagsugot han akon tingog ngan nagtipig han akon katungdanan ngan akon mga sugo ngan akon mga kasuguan Ito ano? ngan akon mga balaod. Oh. Kabugtuan nga namati yan na radyo. Ang siringhan Biblia, tigam ninyo nga, usa naton nga concrete example han na kasuratan, nga pinagihan niya pagtuo, may dan niya, nahimo siya nga matadong, natalwa siya, may dan niya gimbuhat, may dan niya gisunod, balaod, tulumanon, kasuguan. So amiton nga, siring ni Pablo dida, nga ha Episodos 8,
nga pinaagi ang pagtuo, ginkuha kita daha ka kasidman, gindara kita nga nakapawa, amo ni nga iglesia. Pag abutan ni iglesia, diya ka na iglesia, magtrabaho kita para natong katalwasan. Nga ang iba nga nila nga mga preacher musupak hini. Nga diri gud pinaagi gud ang pagbuhat. So wala lang sila magkaintindi hay barad no pag-interpret sa Biblia. Oh, baga nagkuan lang nagsupakin ira baga pag-interpret. Pero kita diri natuo kita nga ang kaluwasan pinagi ang pagtuo. Gikan lang ka sid nga dihang kapawa. Ang katalwasan luwat nga kinabuhing dayon pinagi na hambuhat. Di na kita hagin na dian ngadtuhang katalwasan. Sige Brad. Si Apostol Pablo gitawag nga mahimong apostol sa Iglesia sa Dios. So, sige na po. Unang Korinto 1:1 ug 2. Oh. Si Pablo tinawag pinaagi sa kabubuton sa Dios aron mahimong apostol ni Kristo Jesus. Oh. Og si Sostenes nga atong igsoon. Nganha sa iglesia nga iya sa Dios Oh. nga naa sa Korinto. Sa Tagalog naman, sa Tagalog. Sa Tagalog. Oh. So si Pablo, apostol siya sa Iglesia ng Sa Diyos. So, maami ito nit kung mga pruiba, basihan sa Biblia, no, Brad, nga, basihan sa Biblia nga, sino at apostol sino nga Iglesia? Oo. Makita natin nga si Apostol Pablo, nagpamatuod. Basihan natin nga, Iglesia sa Diyos, may da apostol, amin ni si Apostol Pablo. Mula kay Pablo na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus. At mula sa ating kapatid na si Sostenes sa iglesia na sa Korinto sa mga hinirang ng Diyos upang maging kanya sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo ang Panginoon nating lahat. Ayan. Sa, wala ka, Brad? Ang mga verse 1 Corinthians Chapter 1, Chapter 1, verse 1, 2. 1 and 2. 1 Corinthians Verse 1. chapter 1 verse 1 Corinthians 1, 1. Second? Oh, sige. Pwede nga po. Second Corinthians 1, 1. Kaduhang Korinto, chapter 1, verse 1, 2. So, So- niyo po, pinilista niyo. So, sige, ade, basahan ta. Sa akin po. Kay Pablo, nga apostol ni Kristo Jesus, tungod ha kon kaburoton han Dios. Ngan hi Timoteo nga aton bugto ngadto ha simbahan han Dios nga adto ha Corinto. Lakip an nga tanan nga mga baraan nga adto ha bugos nga Akaya. Verse 2. Ang grasya iyo ngan an paghidait nga tikang ha Dios nga aton amay ngan ha Ginoo Hesukristo. Okay. So, abugtawan, amo ito nabasa nato na Biblia. Si Pablo, apostol, han iglesia sa Dios. Amo ito katibayan nga ini iglesia sa Dios, amo yung naging lutos ni Pablo nga mga tao, mga tinunan ng Ginoo, mga babae nga lalaki, pagkakabig na niya pagka-apostol, iya iging sumat, pinagihan surat niya Korinto, 15 versikulo 9 o Galacia 1:13 nga mga babae, mga lalaki nga iyagin pinag-uusig ano nga si Ginoong Hesus nandun sa langit siyang nasaktan, sinabi niya na ang pinag-uusig ko ay iglesia ng Diyos. Oh, dito babasahin ko. Sige, Pastor Brad. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat dapat tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ayan. So, kabugtuhan, nga namati yan na haradyo, aminit pamatuod na kasuratan. Ini nga pagtuula, na matalwas kinat, ang pagtuula, tinuon ito, diri supak it iglesia Diyos. Pero gikan na iniha, hakasisidman, nga dihan kapawa. Ini nga kapawa, ini nga ginadian, but signon sini nga kuan, pagdara nga dihan kapawa, amo ini nga iglesia sa Diyos. Gindara kita nga da. Pag abot nga dahan iglesia sa Diyos, magtrabaho na kita, magtumang kita hambalaod, magtumang kita tulumanon, para makapuntat naton ang katalwasan na kinabuhi nga waray dayon. So amo ito proseso, pagpluhit katalwasan nga may kinabuhing dayon. Kitaon na ito ara sa pinadayag, last na ito nga verse, Brad, alas 14, versikulo 12. Tinuod ba ito hiya nga, itada kang Ginoong Hesus nga may pagtuo, nagtuman ng balaod, ng sugo. Ada tinuohan ni Hesus nga, amo na ng iglesia Diyos. Giban? 14:12. 14-12. Pati ha, English ko na, Brad, English. English di mo English. Oh. Kaya ako na itwaray. 14 verse 12. Sa Tagalog. Tagalog, Brad.
kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos. No. Ang mga sumusunod sa utos ng Diyos. Hinirang ng Diyos, sumusunod sa Utos utos ng ng Diyos. Diyos. Nahinirang ka dahil sa iyong pag-sunod sa utos ng Diyos. At nanatili sa pananalig kay Oh, Jesus. nanatili sa pananalig kay Jesus. Na Pagtuo. andyan siya sa iglesia ng Diyos. So, anong ginawa nila? Anong sinunod nila? Susunod sa utos. Sa utos ng Diyos. Ng Diyos. Oh, doon mo makamtan ang buhay na walang hanggan o kaligtasan. Iyon ang ibig sabihin ni Santiago na panampalataya at mayroong gawa. Gawa. Doon sa panampalataya kay Ginoong Hesus. Sa English ko, Brad? Revelation chapter Chapter 14 14, verse 12. Here is the patience of the saints. Patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. In the faith of Jesus. Ano ilang gisunod? The commandments of God. Dili sa waray na siring makabugtuan. Para hadton matinuohon ang Dios, matinuon ang Dios sadto nagtuman han mga suguhan Dios. Ngan adtong mga magmatinuon may dani mo faith kan Jesus nagkinahanglan inihinda ko nga pag-ilog. Mga kabugtuan, ading aga aton nabati an aton na pagwalihan pulong ang Ginoo nga ang kataluwasan nga pinagi ang pagtuo, pinagi nalutan ang buhat nga kinahanglan ada kahan iya ginhadian o ada kahan iya iglesia, ada kada magbuhat hin pagtuman ang balaod para makabot natin mo ang hingpit nga kataluwasan nga amo na kabugtuan ang kinabuhi nga waray katapusan. Hinaot ang Dios magupod haton og sunod nga Sabado ayaw niyo pagsipyata pagpamati otro Domingo ini nga atong programa no The Voice of Jerusalem usa ka oras nga pagwali han maupay nga sumat. Oh. Dad, tapos prayer. Prayer. Oh, ang panay Dad. Magampo kita sa pagtapos, dalaygon og mamayaw ng mga Dios nga naikaw sa kasaan sa mga langit. Dako ang among kalipay, pagpasalamat kanimo sa mga pulong nimo sa balang kasulatan nga among gisangyaw bisan dinhi sa radio station sa Katbalaugan. Amen. Ginoo, panalangini kami uban sa mga katawhan ning dapita. Usa kami sa panalangin sa mayong lawas kung dunay mga sakit tambali kami. Yeah. O Ginoo, bantayan mo kami samtang usab kami mo pauli sa among tagsa ka puloy-anan. Bantayi kami sa among agianan, sa lakyanan. Luwasa kami sa tanang katalagman. Amen. Among lawman nga ang tanan namong gipangayo bisan wa malitok sa among ngabil kini among madawat pinaagi sa ngalan sa imong anak Ginoong Hesus Kristo among manluwas. Amen. Maraming salamat. Tugtog lang tugtog. You are listening to the #1 radio station, 105.3 MFM.